UTI sa kababaihan, impeksyon sa ihi, kakaibang mga sintomas, akala mo UTI lang, baka may iba ka ding sakit. Pakinggan ito mabuti. Pag sinabi nating UTI, impeksyon ito mula dun sa urethra, dun sa butas o opening, at dahil nga maikli lang itong tubo na to, maaring dumami ang bacteria dun sa iyong pantog, umakyat at magkaroon ng infeksyon dun sa tubo o ureter at umabot pa dun sa iyong kidneys. So ito yung mga sintomas na kailangan natin pantayan. At dahil nga ang 80% ng UTI ay dahil sa E. coli o ito yung bacteria na galing sa puwitan. So magsisimula siyang pumasok dun sa opening at dadami na, magmumultiply na. Ano ang mga sintomas? Madalas umihi, frequency, o kaya nagmamadali kang umihi, urgency. So UTI to. Pero isipin mo, baka meron kang sakit sa pantog, mga interstitial cystitis, o OA yung iyong pantog, overactive bladder. Number 2, masakit umihi, mahapdi, mainit, burning, painful, UTI yan, pero pwede din yung mga sexually transmitted na infection, katulad ng mga chlamydia, gonorrhea. Ang pagkakaiba lang, may mapapansin kayong nana o discharge dun sa inyong underwear. Pero ang bato o kidney stones, masakit din ang pag-ihi. Hindi mo nga alam kung tatayo ka o uupo ka. O kaya naman yung mga vaginitis, masakit din yon dun sa maselang bahagi. Kailangan mong pumunta sa OBGYN, nephrologist o doktor sa kidney or urologist. Ito din yung doktor sa kidney at pag-ihi. Number 3, malabo yung iyong ihi. Kasi kapag WBC bacteria nagsama, lumalabo yung iyong ihi. Pero ang iyong ihi pwede din pumula or kulay pink, UTI yon o bato. Sa bato, makikita mo, or ang ayaw natin, baka cancer pala. So kahit one time lang na napansin mo na umihi ka ng dugo, magkonsulta agad kasi ayaw natin ng cancer sa kidney. Masakit dun sa puson ng isang babae, UTI, pero baka naman may problema sa ovaryo, ovarian cyst, endometriosis, o yung infeksyon, pelvic inflammatory disease, maari din yon. Masakit dun sa iyong balakang, dito sa likod, UTI, bato sa bato, pero ang sakit sa kidney, mararamdaman nyo, masakit dun sa inyong likod. Meron din kasamang fever and chills, yung lagnat, nanginginig kayo, UTI yon, bato sa bato, o kaya sakit sa kidney, pwede din. Pag ganun po, punta agad tayo sa ating doktor kasi baka malala. Yung kaya ka nga nagpi-fever and chills na malala na yung iyong infection. Sa mga babae, kapag masakit magtalik, baka naman may pelvic inflammatory disease o kaya infection na sexually transmitted, infection sa puwerta, yung mga yeast infection. At kung minsan parang pagod ka, nahahapo ka, UTI yon, sakit sa kidney, renal failure, pwede din. So tignan mo, punta tsaka pag cancer bukod dun sa hapo na mamayat, bantayan natin mabuti. Pero meron ding iba talagang suka, parang hilo, kidney infection po yun. Or kaya appendicitis. So nararamdaman, ang UTI medyo hawig sa appendicitis. Pero meron ding mga hindi karaniwang sintomas. Akala mo ibang sakit. Yun naman pala, UTI, nangyayari po ito sa ating mga seniors. Halimbawa, nag-iiba yung pag-iisip pag kinausap mo, parang confused, nagdedeliryo, na hindi mo maipaliwanag. Sa mga may edad na may UTI, nangyayari po ito. At number 2, hindi sila mapakali, balisa yung behavior nila. So, isipin mo baka nag-UTI, ipacheck po agad ang kanilang ihi. Bakit ba nag-UTI ang kababaihan? Una sa lahat, babae sila. Sabi ko nga, mas maikli yung tubo nila. So, malapit sa puwitan, E. coli pupunta. Simula sa puwit, pupunta dun sa ihian. Number 2, kapag sexually active, ito din yung nakikita nila. Kasi nga, yung E. coli na pumasok doon sa pagtatalik, dumadami.
Usually, oras lang or 1 hanggang 2 araw, nag-multiply na yung bacteria na yon. Number 3, yung gumagamit ng diaphragm sa kanilang birth control, mas nag-UTI sila. O kaya yung mga dati nang nagka-UTI, uminom ng antibiotics, napatay yung normal na bacteria katulad ng mga lactobacillus at mas tumapang yung kanilang E. coli bacteria. Yung mga pregnant, nagkakaroon din ng UTI kasi nga hindi na sisimot yung ihi dun sa kanilang pantog kasi nahaharang ng ulo ng bata. So, kailangan mas umihi sila ng madalas. Yung mga menopause, dahil pag-decrease o pagbaba ng estrogen, yung hormone na estrogen, nawawala o napapatay yung mga good bacteria, yung mga lactobacillus, at dadami yung E. coli. O kaya yung mga babaeng may prolapse o buwa, lagi din silang nagkaka-UTI. So ngayon, dahil nga mabilis dumami itong E. coli na to, mag-multiply, ano ang pwede nating gawin para ma-prevent? Ang una nating gagawin, kapag naguhugas ng water, simula sa harap papunta sa likod. Ganon din pagtuyo ng tissue, simula sa harap papunta sa likod. Dagdagan ng iniinom na tubig, kung pwede nga 8 to 10 glasses or 10 to 12 glasses kapag medyo masakit ng umihi. Yan din ang treatment para sa UTI. Yung maliit na baso po, 1 baso kada oras during waking hours, makaka 8 to 10 glasses of water a day na po kayo. So, para hindi kayo nabobonda at pagbibiglain. Tapos, umihi ng madalas, huwag magpipigil, kasi para hindi mag-multiply yung bacteria dun sa nakaipon na ihi. Umihi din tayo bago at pagkatapos ng talik para mailabas agad yung bacteria. Maghugas ng maselang bahagi ng katawan, pati ng kamay before and after ng pagtatalik para po hindi ma-introduce yung mga bad bacteria. Tapos po, mild soap lang ang gagamitin para maiwasan natin yung allergy. Kung ano po yung ginagamit natin sa katawan, yun din yung gamitin natin panghugas. Tsaka, ang pagsabon po, once or twice lang in a day. Huwag pong madalas kasi nagkukos din yun ng mga allergy o kaya ng mga pagkati doon sa maselang bahagi ng katawan. Gumamit po ng cotton at maluluwag na underwear para mas mahangin, hindi magkaroon ng pamumula doon sa maselang bahagi ng katawan. Paano nyo malalaman kung UTI pala? Una sa lahat, mura lang po ang urinalysis. 100 pesos lang sa pinakamalapit na laboratorio sa lugar nyo. Magdala ng wipes, pero mas maganda kung tubig ang gagamitin. Maghugas muna ng maselang bahagi ng katawan. Tapos, i-wipe natin. Huwag nyo po agad sasahurin. Umihi muna at yung gitnang ihi ang sahurin nyo. Kasi dapat nga walang pus, bacteria doon sa inyong ihi. Tapos, yun po yung isasubmit ninyo. Ibig sabihin, clean catch, malinis yung pagkakuha nyo ng inyong ihi. Pwede rin ipa-culture para malaman kung tumutubo. Ang tawag po doon, urine culture. Urine sensitivity para malaman ng doktor kung ano ang antibiotikong ibibigay sa inyo. Meron pa pong mga ibang test, ultrasound para malaman ba to sa apdo, cystoscopy, CT scan o yung matatawag na IVP. Doktor na po ninyo ang magre-rekomenda nun. Ano ba ang gamutan? Siyempre, number 1, antibiotics, patayin natin yung masamang bacteria at lifestyle change. Ibig sabihin, mas dadamihan na natin yung iniinom nating tubig. Ito po, example lang ng mga antibiotics. Doktor nyo po ang magre-reseta at tatapusin kung ilang araw ang sinabi. Example po, yung mga trimethoprim, yung nitrofurantoin, ito pong mga ciprofloxacin, levofloxacin, kapag matindi na po o malala ang UTI o diabetic or dun sa ating mga seniors. Kapag pregnant, ang binibigay po ay yung mga cephalosporin, tsaka amoxicillin, tsaka dun sa mga nagbe-breastfeeding. Pag may allergy, pwedeng i-try yung mga amoxicillin, clavulanate. Inom po ng fluids, dagdag fluids,
Huwag pong i-stop kapag nawala na yung sintomas. Kung ilang araw ang sinabi ng doktor, sundin natin. Bakit kailangan mo pumunta sa doktor? Para tama yung antibiotics na binigay sa iyo. At kapag hindi ka gumagaling, dun nga kinakailangan yung culture and sensitivity, baka paulit-ulit na relapse or recurrence para malaman mo anong klaseng UTI ka. At sinabi ko nga, OBGYN o kaya nephrologist or urologist, baka hindi lang to simpleng UTI, baka ibang sakit pa. So sana sa ating mga kababaihan, naliwanagan, ano itong very common na infection ng babae, UTI. Salamat po.